Good day, everyone. This is your favorite DevCom Girlie introducing you into the world of development communication. This is your 50-50 podcast series, episode 1. So before we start, let us introduce our crew first. Hey guys, I'm your co-host, Yuan, your one and only. And I'm Riley. And this is your favorite DevCom Girlie, slaying everyday, Lay. Ngayon, introduce muna natin ang ating guests for this episode. We have... Amihan! Hi, and I'm Giselle! Ba't kagaya-gaya, Jose? So, for today's podcast rather, pag-uusapan natin ang basic question among DevCom students. Ano nga ba talaga ang DevCom? Ano ang ginagawa sa DevCom? At para saan ang DevCom? Pero first, alamin muna natin yung mga first choice natin sa courses natin. Ikaw, Amihan, ano ba first choice mo? Sa totoo lang, DevCom din. Na-DP-was ako, kaya DevCom ulit. Ikaw, Giselle. Same din, DevCom din. Pero hindi ako nakapasa initially. Pero of course, through the recon, nakapasa ako, slay! Wow. How about yung co-host naman natin? Ay, si Riley ba yan? Hindi ko alam sa kanya. Pero balita ko DP was rin daw siya. Ay, sus. Pero what's your first choice na First course? First choice ko talaga, Com Arts. Ikaw, Lay. Ako kasi indecisive ako nung nag-apply ako dito sa UP. So, ang karamihan ng mga ano ko nun is puro engineering. Pero pinaka first choice ko is BS Bio. Tapos yun, na-DP-was ako. And then, nalaman ko yung DevCom. And since gusto kong mag-take ng law, DevCom na yung kinuha ko as my first choice as DP-was student. How about naman sa ating one and only? Ang first choice ko is actually community nutrition. Pero dahil nga na-DP-was ako, di ako pumasa doon. So, naghanap ako ng courses related sa mga community works or development. Kaya napunta ako sa development communication. Ayun, so parang may common denominator pala tayong lahat dito, no? Ang mga host, pati ang ating mga guests, no? Nabigyan ng Lahat second tayo chance. ay ang mga nabigyan ng second chance. AKA DP-was and Recon passers. Slay! Ayan, so para sa atin, simulan na natin ang ating interview, ang ating chismisan lang, ganon. No, so, para sa atin as freshmen students, ano ba ang DevCom before natin malaman, before tayong makapasok and before tayong masabihan ng mga prof natin about DevCom? Anong prior knowledge natin about DevCom? So ano yun? Mascom? Parang ganun yung yung initial na reaction ko. So parang, kami, parang magsusulat ng articles, ma-involve sa mga news, ganyan. Pero it's not too far off naman from kung ano talagang natutunan ko sa DevCom as a course. Pero I came to realize nga na it's so much more than that. Ako naman, to be 100% honest lang talaga. Mas nauna ko pinili yung DevCom kaysa before ko malaman kung ano yung DevCom. Kasi, nakita ko lang talaga na communication course. Tapos parang, feeling ko, parang mahirap makapasa sa Com Arts sa DP. Ako lang, Bap. Pero kapag tinatanong tayo ng mga ibang tao sa college course natin, sabihin natin, DevCom po ako sa UPLB. Oo, tapos ang response nila, ano yun? Ano yun? May ganun pala. So, iyon, medyo struggle lang din kapag tinatanong ka, what's DevCom? Ako naman, kapag tinatanong ako, like, katulad nga ng sabi nila, maraming ang tao na nagtatanong sa akin, ano ba yung DevCom na yan? Pero for me talaga, yung sinasagot ko, it's just for the sake of development. Like, nakalagay na siya sa pangalan. Kasi, it's not different from, what our profs tell us. Kasi, parang you write stuff just for the sake of development and it's like for a good cause. Kaya, pinili ko talaga siya as my first choice kasi, it's fun and it's not just fun pero you're also advocating for things na like may relevance sa mundo. Ikaw naman, Ariel Lay, anong thoughts mo? Ako kasi, so basically hindi ko alam, parang katulad lang din ako ng ibang tao, hindi ko alam na nag-i-exist yung DevCom. So ang alam ko is Mascom. And then na nakita ko siya sa DP-was passer sa isa sa mga available courses na pwede kong kunin. Kinuha ko siya kasi siya yung may pinakamaraming slots available. Ayaw namin sabihin Maraming slots available. Parang medyo niro-roast natin yung DevCom. Pero yeah, true yun. Siya may pinakamaraming slots. Tapos,
upon checking, nakita ko na pwede siya gamitin as a pre-law. So yun, first choice ko na siya. Dapat niya first choice ko is agri. Para kasi ang sabi, parang automatic na kapag agri. Pero sabi ko, gusto kong try pa rin kasi marami siyang slots. So malay mo mabigyan. So nabigyan ako. Tapos ngayon, kapag tinatanong ako, ano ba yung DevCom? Nagre-resort ako dun sa cliche na sagot na parang Mascom. Kasi nakakapagod mag-explain sa tao. Lalo na kapag wala silang prior knowledge about DevCom. Paulit-ulit yung Paulit-ulit mong in-explain. Kasi hindi rin naman nila alam eh. Hindi rin nila magigets. Ayun. Mascom, pero yung mas dev. Mas compare yung mas Naging is development. development. So nakafocus tayo sa development. So move naman tayo sa ating second question. Yan, upon entering the university. Balik kayo muna tatanungin namin, Juju and Amihan. Upon entering the university, parang during our first months here or our first weeks here, ano yung parang realizations nyo about DevCom based sa mga nangyayari sa paligid? Like, kasi maraming org events. Kumbaga, na nagpo-focus din sa development dito sa DevCom. Ano yung parang enlightenment nyo about DevCom? So, sa DevCom, ang pinaka-realization ko talaga kung ano yung can we say purpose? Kung ano talaga yung main na goal ng mga students na nag-aaral under DevCom is to bring awareness nga sa mga development issues sa bansa and to find ways na masolusyonan yung mga yun through active communication and participation. So, ang pinaka-revelation ko talaga doon is yung pumunta ako sa org fair nung August 31 to September 1, naalala nyo ba yun? Dun sa building. Tapos, yun nga, yung nakita ko yung mga, yung Comrodsoc, DevComsoc, ganun. Tapos yung sinashowcase nila yung mga activities nila as an org. Parang may mga pa-concert sila na fundraiser, yun, nagmi-mission sila sa mga liblib na lugar to bring, yun nga, ano bang tawag mo doon? Hindi lang siya awareness, pero aid and support sa mga areas that need it. So, parang in terms of in the way of education, especially. And, yun nga po, hindi lang po talaga siya media broadcasting and pero focus din po talaga siya on solving development issues that we face as a country. And, yun po talaga yung nag-set in stone sa akin kung ano ba talaga yung DevCom. Ikaw naman, Juju. Ako, for me, ako na nga for me ko. Basta para sa akin, nakita ko lang na like sobrang dedicated ng mga estudyante sa like development. Kasi parang, syempre, kahit na socially aware din naman ako prior to getting into like DevCom, parang iba kasi talaga yung gawain ng mga tao dito sa DevCom. Like talagang Hands-on. Centralized sa people. Oo, tsaka parang sobrang, ayun nga, hands-on. Katulad ng sabi ni Amian, sobrang hands-on ng mga tao dito. Like, hindi lang sila parang gumagawa ng mga articles para lang makapasa ng subject, ganun. And like, kita natin na sobrang dedicated ng mga tao dito sa course na to. And I love na it's just like, parang nagsusulat, kasi syempre, like, feeling ko din naman, lahat tayo, nung senior high school tayo, gumagawa tayo ng mga articles or ng mga writings. Hindi okay, basta kami kasi parang, alam mo yun, yung parang para lang may mapasa ka sa mga prof mo, sa mga teacher For mo. compliance. Oo, for compliance lang and for the actual like requirement. Pero parang yung mga tao dito, like, actually, may paki talaga sila sa ginagawa nila. And, ayun nga, parang I love that about DevCom. And it also aligns like with my own values and my own principles sa buhay. Kaya ayun, that's what DevCom is Sa for. mga host natin, ano yung enlightenment nyo upon entering university about DevCom? Nadamay kami. Siyempre, kailangan yan. Kailangan tayo ng insights natin. Siguro yung mas tumatak sa isip ko is yung sinasabi nilang, we are the catalyst of social change. Saan kami? Catalyst. Iyon, kaya dapat yung puso natin hindi lang sa pagsulat. Dapat Saan ko rin nasa, ka pupunta na hindi namin napupuntahan? dapat nasa community din yung puso natin, yung passion natin for writing. Yun. Sa akin naman, sabi nga ni Yuan,
yung catalyst for change. Ako, as a Lasal yan. yun yung parang main Diniinan niya yun. na ano namin, na parang we are the catalyst of change. And nung sinabi ni Yuan yun, ay, bumalik yung Lasallian roots ko. Pero yun, isko na ako ngayon, isko. Isko ka na. Pero ayun, ano talaga, yung enlightenment sa pagpasok sa DevCom is parang, ayun nga, parang kailangan natin para pag-usapan yung development natin, lalo na tayo na sa Pilipinas. Kasi, like, you know, tumingin ka lang sa labas, kitang-kita mo na yung parang main reason kung bakit kailangan natin may DevCom. Naman for me, centralized talaga siya sa mga tao. And siguro yung kinaibahan niya sa Mascom is that Mascom focuses on, alam mo yun, giving out information, providing Sa mass. information. Sa public, sa mass. general public. Pero DevCom, parang we are focused on educating rather than Sa dev. informing people. So parang, ayun, yun yung maganda sa kanya. And as time goes by, nag-i-stay ako dito sa DevCom, mas nade-develop talaga yung sympathy ko towards other people. Like yung, parang ngayon, kung dati soft-hearted ako, ngayon sobra. Para dun sa ibang tao. Like, to the point na handa na akong magpabudol. para lang kasi parang, alam mo yun, nare-realize mo yung ibang hardships na fini-face ng mga tao. So parang, yun, you realize na parang you just have to help each other. Parang ganun lang talaga. So, yun yung natutulong sa akin ng DevCom. Ito yung next topic natin. Medyo sensitive, disclaimer. Hala. Sensitive, boy. Ano kasi, since DevCom, pare-pareho tayong hindi naman natin alam yung DevCom nung una pa lang. Tapos ngayon lang tayo nagkakaroon ng enlightenment. And hindi siya yung first course natin. First choice natin. Kasi ko. Ano Ay, okay, siguro tayong Nakailig host. ako, guys. tayong host, hindi natin first... kaming host, hindi natin first choice. Pero, tanong ko lang if may balak bang mag-shift ng course. Heyo. Ako wala na. Ako Wala pala, na si si Juju Kennedy. na pala to. Wala akong balak, guys. Kasi first choice ko to. Wala. Pinili ko to kahit nagsasuffer ako. Wala na. Bakit pa ako aalis? Stay ka talaga. Oo, Stay ka stay talaga. Tsaka talaga. dito sa LB, stay ka Oo. talaga. Uy. Awkward. Sa totoo lang, kahit first choice ko talaga siya, as of now, nasa mindset pa rin ako na down the line mag-shift ako. Sabi ko nga, bibigyan ko yung sarili ko ng 1 year na Palugin. tingnan ko kung gusto ko yung To course. realize things. Tsaka kung kasi after all, fresh year is the year to find yourself. O diba? Parang yung sinasabi tama naman. nila na yung first year mo talaga sa college ay i-dedicate mo to finding yourself and to finding Your kung ano interest talagang din. gusto mong gawin sa And sa totoo lang, since hindi ko pa talaga alam kung anong gusto ko sa buhay, kung gusto ko ba magstay sa DevCom, kung gusto ko mag-med, mag-law, o mag-arts, ganon. Parang medyo Indecisive ka. indecisive pa talaga ako. Pero it seems na DevCom naman ay may connect sa lahat niyan one way or another. So, who knows? Who knows ba talaga kung gusto ko mag-shift or hindi? Pero as of now, tuturuan ko muna yung sarili kong magmahal. Ng course! Ng course! Akala ko Ay, ng course. pahabol. Parang nagdedelikado tong dalawang parang ayaw nilang i-touch Pag-usapan. yung topic. Parang Next Ano? question na po. Next Bounce muna ako. bounce Hindi, joke sila, lang. bounce. Siguro, TBH. Nung una, TBH. Messenger yarn. TBH. Nung una, pinag-iisipan ko mag-shift kasi syempre, wala naman ako idea sa DevCo. Totally. At saka yung interest ko talaga is nasa medicine. Pero, habang tumatagal, mas napapamahal ako sa DevCo. Ipo-force ka kasi ng UP na mahalin yung course mo. Kahit hindi mo gusto. Pero yun nga, kasi nga yung passion ko is for community nga. So, medyo align naman na din dun yung path na yun. Pero siguro, itong DevCom, itong 4-year course na to, magiging eye-opener siya sa akin para sa career ko after this college. So, siguro sa graduate school, kung mag-graduate school man ako, Sipag. siguro gagamitin ko yung mga natutunan ko sa DevCom na naging eye-opener sa akin sa reality ng communities para ma-apply sa akin career after graduate school. Yun. Pero ang laking shift nun, no? From Ang gandang- medicine to
DevCom. Malay mo. Kahit na both nakafocus sa community. Malay okay mo na. mag-medicine ako. As pero- sa graduate school. Pero nasa ano ako, magdi-DOH ako, diba? Sabi nga nila, lifetime of education na, di ba? Yes. Libre naman tuition sa UP. Ito rin Guys, isa nangangatog ay, yung tuhod. wag na. Yung isa nangangatog yung Wag na, tuhod. wag na. Parang gusto niya nang mag-bounce. Ay, pero, ayun, to be honest rin, titignan ko pa. Titignan. Bibigay natin yung 1 Same with year. Amihan. Same with Amihan. Bibigay natin 1 yung year. 1 year. Kapa-kapa. Pero for now, okay pa naman. Okay pa naman. Masaya. Ina-enjoy mo pa naman? Masaya. Ina-enjoy ba ang pa. crowdsourcing? Bakit Na-enjoy parang pa ang sarcastic ka dyan? Hindi ako sarcastic or Ay, kung anything. nakikita nyo lang yung mukha ni Riley. Yung mukha niya parang Pero sige, paano mo ba na-enjoy yung mga ano natin, yung mga activities, Ano lab kasi, works? yung editing. Editing activities. I mean yung ano, kasi may journalism background na ako. Tapos parang na-apply ko lang siya dito sa course na to and parang feeling ko parang may advantage pa ako konti ngayon. Kasi for now may mga mas alam pa ako. Tay, ako compared wala. sa iba. Yeah, ikaw yung nire-refer ko. Joke. May mabiblip na tayo ah. Pero ayun, dahil nga parang na-apply yung parang prior knowledge ko, parang na-enjoy ko pa. Pero, ang worry ko lang is kasi ang career path ko is di ko pa sure, kagaya ni Amihan. So, ang hindi ko pa alam is if may kailangan akong parang i-shift na course or maybe na campus. Pero masaya dito sa LB. Totoo. Ayoko umalis sa LB. Same. Pero DevCom, ano ako, 70% sure na magsistay ako. 30% sure dito ka na. Di ko pa Kaya sure. Stay Gusto ko here, na. stay with Huwag mo na us. kami iwan, B. This is your home, right? Pero anyways, Before we bago end. natin i-end, siguro tatanungin ko kayo, anong ma-advise nyo sa mga current UP applicants natin na pinag-iisipan yung DevCom. DevCom or yung career, kung anong gusto nilang course, paano mo ipopromote yung DevCom? Anong ma-advise mo sa kanila? Ano talaga siya? It's an eye-opener talaga to social issues. Yun nga yung sinabi ni Ju kanina na parang akala mong socially aware ka na. Pero kulang pa pala yun, di ba? Parang it's not enough na nagbabasa ka ng articles sa kung saan man, sa Rappler, sa Inquirer, sa Philstar, ganon. It's not enough na nagbabasa ka lang ng articles or updated ka sa news sa Twitter, sa Facebook, ganon, to call yourself socially aware, but it's a good start. DevCom will teach you to get hands-on talaga sa mga ganyang tipong issues na instead of becoming the reader, you'll also become the writer, and that comes with its own marami kang magigain na insights, marami kang matututunan na iba-ibang discourse, na nuance, and it really will teach you to be critical of the situations na you'll be writing about. Parang hindi basta-bastang, pro and anti, ganto ganyan ako, non-negotiable, or parang, itong politician na to ay Diyosa sa aking mata, tas ito, demonyo, ganon. Parang, Sa demonyo. matututo ka na, yun nga, to Parang look maging at critical. things. Maging critical talaga, oo. And, parang mahana mo yung mga pasikot-sikot sa story, ganon. Ikaw naman, Giselle, ano ma-advise mo sa ating incoming freshies? Atis ka. Sa akin, I guess, if you really have a passion, parang feeling ko, bukod sa free tuition, kaya ka naman papasok sa UP kasi you have a passion for something. And if passion mo talaga yung pagiging socially aware and yung pagiging Hands-on sa community. hands-on sa At community. pagmamahal sa bayan. Yun. Parang feeling ko Talaga. nandito yung, lahat naman tayo isko dito, pero parang feeling ko na nasa DevCom talaga yung Yung essence. puso ng yung puso ng mga iska na para sa bayan. Alam mo, yun naman yung motto natin dito sa UP. Yung scholar para sa bayan. And if you really want to make that difference in the world, mag-DevCom ka. Mahirap. Not gonna lie, mahirap talaga siya. Pero
It's par for the course Oo. talaga. Tsaka like, it's for something good. Yun lang sa akin. At saka siguro tinuturo sa atin itong university natin is kung ano mang career yung tahakin natin, do it for your country. Sabi nga sa UP hymn natin, UP nating mahal. Tayong mga kabataan yung magiging pag-asa, yung bagong pag-asa ng bayan. Real. Kakantayin ko na sana eh. So yon, to end our podcast for today. Basically, DevCom is not just katulad ng MassCom. Hindi lang siya ganon. DevCom focuses on development and decentralized on people. So DevCom commonly talks about social issues na kinakaharap ng not just ng country natin but also the world. If papasok kayo sa DevCom, you will know about the SDGs. Lagi yan. Ano yan? May kanta Every dyan. meeting, be. Every Pakikanta meeting. ng SDG. Every meeting, laging mame-mention yung SDGs kasi as development communicators, kailangan naka-centralize doon yung mga yung mga articles or yung mga kino-communicate natin sa tao. So, yun, DevCom is not just parang puro article writing, puro editing. Script writing. Hindi ka lang puro- dadaldal. Hindi ka lang Hindi ka lang dadaldal. At saka talaga talagang dadaldal. ma-expose ka sa mundo. Serial. Sabi nga nila, eye-opener. Kasi, yun yung DevCom. It is your eye-opener and parang kapag nag-DevCom ka, kahit nasa iisang spot ka lang, kaya mo nang i-view yung world. Yung mga nangyayari sa mundo na social issues. So yun guys, that ends our episode for today. This is your 50-50 Bye! Series episode 1.